Guys, naintindihan niyo ba yan guys, no? Kung security guard kayo, naintindihan niyo ba yung post ni Kuya? Tahimik lang yan, pero pagdating ng January, nasa ibang kumpanya na yan. No? Oh, yan ang pag-usapan natin guys. Anong ibig sabihin yan sa buhay ng security guard? Huwag matakot mag-apply sa iba. No, huwag matakot. Bilang security guard, huwag matakot, no? Tara, pag-usapan natin guys. Okay guys, kain tayo, no? Oh, welcome nga pala guys sa Raiders TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? Baka magulat kayo guys kung kadadalaw lang ninyo na padaan kayo sa video na to at magugulat kayo, security guard officer at saka security guard, pero ano, parang nagmumodel-modelan ng datingan. Kasi guys, ako ay isa ng retired na po ako, hindi na po ako active, no? Kaya huwag kayo magulat na ganitong porma natin. Ito yung mga porma ng wala ka ng boss. Wala ka ng boss, wala ka ng sinusunod na mga patakaran ng kumpanya. Inom tayo. Okay. So guys, ang channel ko guys ay gumagawa ng mga diskarte. Paano maka-survive sa pagsi-security guard. Kasi galing ako dyan. Dalaw nyo yung channel ko guys. Ayan. Channel, ayan. Tapos pindutin nyo po yung ayan, playlist. Ayan. Pag napindot nyo yung playlist, siyempre ito ang lalabas. Ayan. O, puntahan nyo yung security guard matters agad dyan. Ayan. Nandyan lahat ng mga video natin regarding sa diskarte sa pagkagwardya at mga situational. Tulad ng pag-uusapan natin ngayon, no? Situational na kuwang. So, ayan, yung post na yan, no? No? Tatahit-tahimik. Okay. So, guys, nung medyo kasi simula ko lang ng pagsi-security guard, ay medyo lagbo-lagbo tayo sa mga diskartihan, ano? Tapos, medyo may wala pang, kumbaga, walang gulang na diskarte. Diba? Walang gulang na diskarte. Okay? So, pagka hindi ka magulang sa diskartihan sa security guard, palaging sunog ang galawan mo. Di ba? Sunog ang galawan mo. So, ngayon, pag-uusapan natin. Ang ibig sabihin ni Kuya nito, tatahimik-tahimik na yan pagdating ng January. Kasi una-una ang January, tapos na yung Pasko. Huwag kang, siguro kadalasan, nagre-resign or umaalis sa mga agency nila ay January talaga. Kasi bakit? Yung 13-month pay, siyempre kukunin mo na. Pangalawa, para may pang-budget ka, no? Yun ang palaging tingkuhan. So ang topic natin ngayon, huwag tayong matakot lumipat o mag-apply sa ibang agency. Excuse me. In case na hindi mo gusto yung agency mo. Hindi mo gusto yung patakaran ng agency mo at alam mong dihado ka. So, huwag kang mag-atubiling maghanap ng malilipatan mong agency. Especially kung bata ka pa at qualified ka pa mag-apply. Ganito kasi yan guys, no? May mga tao, may mga gwardiya na mulat sa pool, hindi talaga lumilipat ng agency yan. Kung ano yung agency niya ngayon, hanggang sa pagtanda, yun na yun. Tapos, alam naman yung agency ng mga security guard ay may mga magulang talaga na iba. Kaso lang, tinitiis kasi ng ibang security guard kasi bakit? Hindi sila qualified mag-apply sa iba. No? Hindi sila qualified mag-apply sa iba o kaya takot mag-apply sa iba. Kasi bakit? May mga panibagong requirements, panibagong interview, panibagong gastos. So, kahit medyo ginugulangan na ng agency yung ibang security guard, ay nananatili sila doon. Kasi nga, ang kanilang inisip, yung takot, yung pangamba. Okay? Yung pangamba na, baka hindi ako matanggap. Di ba? Tapos, hindi mo alam na hindi ka binubuhay ng agency mo.
Ginugulangan ka lang, no? Under minimum, walang mga tamang hulog sa SS, pag-ibig, PhilHealth, walang night differential, walang double pay, ano pa? Minsan wala pang 13 pay. Ang kadalasang natitira, ang kadalasang humahawak sa mga agency na yan ay mga taong unqualified mag-apply, lalo na may edad na. O kaya talagang hindi nag-training. O kaya yung mga taong pinasok lang, hindi alam anong laruan ng mga security guard. No? So ito ang pag-uusapan natin ngayon para maituro natin sa inyo. So ang pinag-uusapan natin, huwag matakot mag-apply sa iba. Okay ngayon guys, kung ang agency mo guys ay isang wala sa ayos, yung wala sa ayos, yun na nga, hindi marunong mag-sweldo ng tama, maghulog ng mga benepisyo natin. Dapat kasi guys, ang isang agency ay ganito yan ha. Meron kang double pay pag holiday, no? Pag paggabi ka, may night differential ka. At yearly, every 1 year, may review tayong tinatawag na uniform. No? Sapatos, uniform. Yan ang ginagawa ng mga agency ko dati, no? So, 13-month pay, siyempre, kailangan natin yan. Meron yan talaga, dapat. At minimum. Tapos, tama yung computation ng overtime. Pag linggo naman, kunwari, street ka, linggo. Pag linggo naman, nag-duty ka, may 30% ka dapat. At dapat, hindi naman lahat ng agency meron. Pero sa amin, meron kami tinatawag na health card. Kasi, siyempre, hindi naman iwasan. May encounter sa duty natin. Madisgrasya tayo. Hindi tayo, protektado tayo ng insurance, ng health card. O nagkasakit tayo, tulad ako, dati ako, isa kong breadwinner. Nag-iisa ako nagtatrabaho sa pamilya ko, wala akong katulong, asawa ko, nasa bahay lang. Mga anak ko, maliliit pa, siyempre. Ako lang. So, sakitin din ako, guys. Baka akala nyo, kung din ako madali rin akong kapitan ng sakit. Kaya, dahil doon sa health card, ay nakakatulong. Malimang sa PhilHealth, no? So, yun ang mga agency na dapat na mayroon ka. Habang, kumbaga, papasok ka na ng 40, 40, dapat natagpuan mo na yung ganong agency. No? Natagpuan mo na. Hindi yung nakabitin pa sa area yung agency mo, patanda ka na. Lalo ka ngayong hindi makakaalis. So, kailangan, bago ka mag-40, maghanap ka ng tamang agency na para sa'yo. So, huwag ka matakot mag-apply talaga. Dahil nga, siyempre, para naman mabuhay tayo ng tama bilang security guard, no? Kasi ako guys, hindi talaga ako natatakot mag-apply sa iba pag alam kong wala sa ayos yung mga agency ko. So far naman, ang agency na napuntahan ko guys ay sa dulo na natin pag-usapan yung diskarte guys ha. Kinikwento ko lang sa inyo. Alam mo dito sa channel ko guys, pakunti na ng pakunti ang nanonood, siguro nagsawa na regarding sa gwardiya. Bayaan nyo na kung 4 na lang matira. Alam ko hindi nakikita yung value ng mga sinasabi ko. Pero kung kayo ay taga-subaybay ng mga video ko, alam ko na malaking bagay sa inyong kaalaman yan. Kasi alam mo guys, kilala ko ang mga gwardiya. Maraming nagmamarunong dyan. Maraming nagmamarunong. In the end of the day, hanggang sa pagtanda nila, nag-duty pa rin at puno ng utang. So, pabayaan mo na kasi hindi man nila nakita yung kahalagahan ng mga video ko. Okay? So, diskarte sa dulo na lang, no? So, ang agency na puntahan ko guys na medyo magulang, medyo, sabi nila, putso-putso, teka-teka, mga kolorom, sabi nila, isa lang napuntahan kong agency na gano'n, yung kasi simula ko lang. Wala akong experience. Wala akong experience nun. Galing akong probinsya, galing ako ng Bohol, Bisaya, walang kilala, walang nagbabaker, wala lahat. Tapos, yung panahon na yung pagpasok ko, tuwang-tuwa ako dahil galing ako sa graduate pa ako kagagraduate ko lang ng college noon at pumunta ako ng Maynila dahil ang una kong plano siyempre ay mag-apply ng SEAMAN kasi SEAMAN ang kurso ko.
since wala na akong panggastos, so naghahanap ako ng trabaho. So, ibang kwento na yun guys, hindi na natin kuhan. Basta ang sinabi ko lang na unang agency ko yun. Nung habang nag-duty ako, napag-alaman ko na almost kuhan, yung 3/4 lang ang sahod namin. Kunwari, ang sweldo ng malalaking agency ay 100. Sa amin, 45 lang. Ganon kami kinulangan ng agency namin. So, nag-open up na yung mind ko. Kaya pala, sabi ko. Tapos, wala kaming bayad ng overtime yung guys. Sa agency na yun, wala kaming bayad ng overtime, walang double pay, wala lahat. Sabi ko, siyempre, bata pa ako noon. Eto na. Dito na nagtrabaho ang isip ko. Tanong ko, paano ko makakuha? Paano ako makapag-apply sa iba? Nag-duty ako. Di ba? Yung diskarte na pag-uusapan natin. Okay? So, inisip ko, at yung pera, wala ako. Kasi ka-duty ko lang. So, ang ginawa ko talaga, inipit-ipit ko yung sahod ko. Isipin mo, napakalit ko ng sahod ko, pero inipit-ipit ko, grabe yung kain ko. Yung isang itlog, guys, ay hinahati ko yun. Isang umaga, dinadamihan ko na lang kanin kasi Bisaya ako eh. Makanin yung mga Bisaya eh. Dinadamihan kong kanin para hindi na ako magmerinda. Dahil para makapag-ipon ako, yan ang una mong diskarte gagawin. Mag-iipon ka para may panggastos ka kasi another requirements ang gagawin. So anyway, ganun ang ginawa ko guys, no? So, nag-isip ako na talo kami rito. Talo. So may dumaan nga na isang gwardiya din na pumunta na pinag-dutyhan namin, nagkwentuhan kami na yung agency nila, ganun. So ang ginawa ko guys, ito na yung mga diskarte na gagawin natin, no? Nagpanggabi ako guys. Panggabi ako. Siyempre, para hindi ka mapupuyat hindi ka bitin sa tulog, lugto-lugtuhan mo sa duty. Lugto ako ng mga 2 oras, 3 oras, pwede na kasi bata pa naman ako dati. Sabay, yun na, apply na ako. Kasi isipin mo guys, kung hindi ko ginawa yun, lalo kong nilubog ang aking sarili. Lalo kong ilulubog ang sarili ko. Mas kapus ka, mas tuwang-tuwa yung agency sa'yo. Kasi bakit? Hindi ka aalis eh. Hindi ka makaalis eh. Kailangan mo eh. Natali mo yung sarili mo dun sa trabaho mo eh. Plus, tatakutin ka pa. Mas tanga ka, mas kuwan ka. Mas tali ka sa kanila. Kaya nandito ako para magbigay sa inyo ng mga kaalaman. Kahit hindi tayo kano-ano at walang nanonood sa mga video ko, bahala kayo sa buhay nyo, hindi nyo panoorin. Basta ako, magsasalita ako sa harap ng camera. No. Ngayon, kung gagawin mo sa sarili mo na hindi ka mag-isip na mag-apply sa iba, matatani ka dyan sa agency mong sobrang kupal at gulang. Di ba? Guys, ilang agency ba? Kung gusto nyo, check nyo yung SS ko, employment history ko. Grabe yung mga, kasi ganito kasi yan guys eh. Nung nag-security guard ko guys, una-unang tinitingnan ko, yung agency, naghahanap ko ng agency na yung magbibigay ng over minimum. Sa kasawiang pal case, wala akong nakita. Wala akong nakita talaga. So, ang tinitingnan ko na lang yung mga kliyente. Kailangan bangko, kailangan mga government. Kasi nga, ang hinahabol ko rin yung tip. Ang sabi nga nila yung sideline, okay? O kaya bonus. May mga bangko kasi ang lalaki na magbigay ng bonus eh. May mga bangko ang lalaki na bigay mo. Ano panahon ni, wag na magsalita ako sa mga presidente. Grabe, galante yung presidente na yun. So, yun, yung mga panahon niya, yung panahon ng presidente galante, grabe magbigay ng bonus yung mga bangko pagdating ng December lang guys ha. So yan ang mga tinatarget ko. Kaya ako, tinatarget ko na agad yung mga agency na yan. Diba? Yung mga agency na yan, tinatarget ko na agad. Ina-applyan ko na agad. Pax, apply. Pag narinig ko, maganda rito sa agency na to, ganun. Yan. So anong ginagawa ko?
Doon na tayo, no? Yung natapos tayo sa kwento ng kwan, no? Doon sa pulpul na una kong lipat. Nagpanggabi ako, guys. So, apply ako, di ba? Natatawa pa nga ako nung nag-apply ako kasi siyempre, baguhan ako eh. Ang experience ko lang yata noon ay 5 months, 6 months. Ganon. So, apply na ako. Ang mga kasabayan ko ay 10 years, 9 years, 5 years, 7 years. Nangliit na ako. Nangliit na ako sa ina-applyan ko kasi ako lang yung kulang sa experience. Tapos, Bisaya pa. Alam mo mga Bisaya guys, dito sa Manila, kulang talaga kami sa tinatawag na yung kulang sa confidence. Lalo na ako nung panahon na yun kasi una-una, wala talaga akong masandalan eh. Nakikituloy lang ako sa mga kababayan namin na hindi naman ako tanggap. Pinagpipilitan ko lang yung sarili ko. So bilang tao na lang, nirerespetuhan na lang ako. Kaya ganun ako walang confidence sa sarili ko. So gumanon lang ako. So, ganun. Tapos pagdating sa apply, nagulat ako sa 11 kami, nagulat ako, unang pinick up ako kasi dumaan hindi ako nagyayabang sa kwento ko isa. Ito ay kwento ko lang naman. Eh, kung ayaw nyo maniwala, di wag. Dinaanan kami dinaanan kami. Pagkadaan, ako, number 1 ako kasi ginawa akong parang platon leader. 11 kami, squad leader pala, hindi platon. Pagdaan ng manager, ng operation manager, bumalik. Pagbalik, umakyat sa taas. Maya-maya, may bumaba. Pagkababa, tinuro ako, pull out ka raw. Nagulat ako, kinabahan ako. Okay? So, ibig sabihin, ako lang na-qualified yung lahat, hindi natanggap. Alam mo kung anong agency yung guys? Iring. So, yung mga hindi Bisaya, pasensya na kayo. Pero ayaw kong mapanggit yung yung agency kasi baka sabihin pinopromote natin. Pero ito lang yung password na agency ni Iring siya. So, ngayon, yun nga guys, yun sinasabi ko na wag kang matakot na mag-apply sa iba. Kung alam mong nakikita mo na wala kang kinabukasan sa agency. Kasi alam mo mga agency guys, ay nagninegosyo yan. At palagi niyong tandaan, ang security guard ay wear and tear. Ano yung wear and tear? Yan hindi nyo alam yan. Suot, punit. Para bang sa Incredible Hulk, sinuot yung damit. Pag punit, di ba? Tanggal, alis. Ganun tayo mga gwardya. Wear and tear tayo. Di ba? Pagkapunit mo, wala ka ng pakinabang, alis ka. Tatanggalin ka ng agency ng ganun-ganun lang kasi wala ka ng pakinabang eh. Di ba? Ang naghahawak lang sa hindi pala sa agency sa kumpanya. Sa kumpanyang pinagdudutihan natin Hindi sa agency kasi ang agency mayroon tayong tinatawag na So kung tumanda ka na ka-duty, sinayang mo yung sarili mong dumuti ka ng dumuti doon sa kumpanyang pinagdutihan mo na ang hawak sa iyo ay agency ay wala sa ayos. Pagka luma mo na, wala ka ng pakinabang, alis ka na. Ngayon, yung agency yung pinanggalingan mo ay kupal nga at magulang at wala pang kliyente, may edad ka na. Do you think makakapag-apply ka pa sa iba? Hindi na. Wala nang tatanggap sa'yo. Yung ibang agency, pag walk-in ka, 35 years old, hindi ka natatanggapin. Alam mo yung panahon na nagbalik ako bilang security guard kasi galing ako na-imprint ako bilang regular sa kumpanya. 10 years na ako doon. Tapos, kaso lang, medyo nalugi yung kumpanya na yun. Kasi digital kami. Kami, ang analog, digital lang pumasok, nalugi. So ngayon, pinagbabayaran kami. Pagkabayad, wala akong ibang makuhang trabaho, kundi nag-taxi muna ako. Kasi pagod na pagod sa taxi. So naisipan ko bumalik ng gwardiya. Noong panahon na yun, 36 years old na ako noon.
36 years old. Dala-dala ko yung mga folder ko, pumasok ko sa isang agency dyan. Kuhan yan. Sa gwardiya pa lang, ilang taon ka na, sir? Kasi tinignan na agad yung mukha ko eh. Mukhang may edad na to ah. Sabi ko, 36 sir. Ay hindi sir, 35 lang kami. Si gwardiya pa lang. Doon sa harap pala ng gwardiya. Diba? So yan sinasabi ko. No? Kung ngayon kayo ay bata pa, sapat ang inyong kakayahan, kaalaman, at sapat ang inyong tinatawag na physical qualification, huwag kang manghinayang mag-apply sa iba. Huwag kang matakot. Explore mo yung sarili mo. Mag-explore ka. Titigil ka lang, kaka-explore, pag alam mo na nakuha mo na yung tamang agency para sa'yo. Na alam mo na, uy, ito kahit tumanda ako dito, pwede. O, titigil ka na, kapitan mo na yung agency na yun. Kapitan mo na siya. Kasi bakit? Alam mong mabubuhay ka doon sa agency na yun eh. May tinatawag ka na garantiya na eh. Meron na tinatawag na security. Diba? Hindi siya windang ba na agency na anytime pwede magsirado pag nalugi. Alam ba yun? May mga agency ganun eh. Anytime pwede malugi. May mga agency talagang established. Tulad nga ng pinanggagalingan ko. Ngayon yung pinakahuli kong agency, talagang established siya. Hindi siya basta matutumba kasi nga una-una mayroon na silang sister company nga eh. Ilan ba ang sister company? 5? 6. Yung Iring naman lalong marami yun, mas malaki yun. Di ba? Yung Iring, yung una kong pinakamalaking agency. Kaya dinapik natin to na tama yung nasa post. Pero kung ikaw mag-a-apply sa iba, huwag kang maingay. Huwag mo ikwento, pre, ayaw ko na dito sa agency na tabi. Sa ayos to, pre, mag-a-apply talaga ako pag next year, pre. Bahala kayo dito, pre. Matira na kayo dito, pre. Ganon ka. Bakit dapat hindi ka mag-ingay? Pwede kasing ibubulyaso yung pagkatao mo eh, na makasama mo eh. Una-una, mainggit sa'yo. Pangalawa, bakit mainggit sa'yo? Eh, simple sila, hindi sila makalipat eh. Non-qualified sila eh. Alam mo naman ugali ng Pilipino, sama-sama tayo, walang aangat sa atin. Pare-pareho tayong dito, magsama-sama tayo sa buhay natin dito, ganun. So, pwede nilang, gawan ka ng kaso. I-set up ka nila. Di ba? Para magkaroon ka ng kaso. Bagkus nga, magpakita ka ng, huwag ka magpakita ng Ako kasi style ko yan, kahit na officer nga ako, palagi kong nilalagay ang sarili ko sa yung dihado. Kumbaga sa sabong may inilog, may tinatawag na dihado, biya, inilog, biya. Sa biya ako palagi. Ang talong gan, dihadista. Ganon. Kasi once na rin akong ganun makwento sa mga kasama. Tapos yun pala, yung mga sinasabi ko ay nakakarating doon sa mga pamunuan ng mga kumpanya. So sa akin lang din ang kwan. So kung may plana kang mag-apply, huwag kang maingay. Huwag mo ipakita yung mga requirements mo na inahanda mo kasi wag, tahimik ka lang. Tapos tulad yan, gusto mo magpanggabi, mag-apply ka, hindi papayagan na hindi ka pwede mo panggabi, ganun ka. Di ba? Hindi ka pwede kang panghapon kasi umaga ang applyan. Pwede kang, may pasok kasi na 3 to 10, ganon. So, sa umaga pwede kang mag-submit, ganon. Ganon ang ginagawa ko, guys. Nag-a-apply talaga ako ng ibang agency pag alam kong isa lang naman ako akong agency na pulpul. Pero ang iba kasi, nag-explore talaga ako. Maganda tong agency na to. Hawak nila yung mga ganitong mga kumpanya. Applyan ko nga to para mapunta ako doon. Nagaganon ako. So, hindi ako natatakot nag-apply. Hanggang sa, siyempre, nakita ko na yung edad ko. Medyo tumatanda na ako. Pinili ko na yung agency na medyo alam kong mabubuhay ako ng tama. Okay? So, yun lang guys. Nakagits na yung discarding binigay ko. Una-una, tahimik ka lang, huwag kang mag-ingay. Pangalawa, maghanda ka ng panggastos mo sa apply kasi kukuha ka ng requirements panibago eh.
Di ba? Yung kaalaman kasi, habang nag-duty ka, may alam ka na eh. Di ba? Imposible naman, lalo na ngayon, maraming YouTube ngayon. Ano bang ibig sabihin ng 11 General Orders? Ano bang ibig sabihin ng Security Guard Creed? Ano bang, nandyan na sa lahat, binigay ko na eh. Wala lang nanonood eh. So, kaalaman, meron ka. Hindi na kailangan ipaghanda. Nandyan na sa yung kuwan. Pera na lang, requirement, pera, at walang maingay. At yun, tirahin mo na. Yung nag-duty pa ako guys, ang hindi talaga binigay sa akin yung mga duty na malapit sa amin. Dito sa amin, malapit. Wala. Ang pinakamalapit lang, diyan sa may kuwan lang. Natalo pa yung agency namin. Kaya napunta na naman ako sa malayo. Pero yung mga kapitbahay ko rito, gulat na gulat ako. Sabi, nandyan lang kayo nag-duty, nandun lang. Sabi ko, pwedeng lakarin, mga walang iya kayo. Bakit sa akin dati? Yun lang ang hindi ko na kuha. Pero tinatanong ko naman yung kapitbahay ko, ba't na nakapasok ko dyan? Di, pinasok ako ni ganito eh. So may bagger, no? Ako kasi wala talaga akong malapitan dati. So yun lang yung guys. Ganun lang. O, huwag kayo maingay. Tahimik na kayo sa plano nyo. At maganda ka ng pera. Huwag kang ubos-ubos biyaya dyan. O, sa kaalaman mo. At yung pagproseso mo ng pag-apply, ay huwag kang maingay. Kunwari, tanggap ka na. May mga agency pala guys na kuwan na nanghihingi ng tinatawag na employment certificate pag nag-apply. So, anong ginagawa ko? Sige nga, anong ginagawa ko? Tanong mo sa akin, paano ko makakuha ng... Ang ginagawa ko guys, kunwari, maglulun ako ng motor. Kunwari. So, hingi ako ng employment certificate sa loan. Ayun na isasubmit ko. Ganon. Kasi, ngayon, kung alam mong tatanggap ka na, di maganda ka na, handa mo na yung resignation letter mo kasi clearance ang hinihingi nila eh. Nahuli ako dyan guys, minsan, nag-apply ako, no? So, tanggap na ako. Tanggap na. So, tanggap na ako. Sige, simula ka na. Kaso lang, may isang officer doon sa agency na matalas. Hindi siguro ako kusyonada ba? Wala kang employment dito sa, asan yung mga clearance mo na nag-retire ka na doon sa, nag-resign ka na sa isang agency mo. Sabi niya, sabi ko, sir, ito paano na lang kasi nakalimutan ko. Tinawagan yung agency ko, guys. Sandali lang, tinawagan. So, nahuli ako. Hindi pa, active ba yan? Hindi pa yung nag-retire. Sinungaling ka eh. Balik mo daw, mag-retire ka na lang, mag-resign ka mo lang doon. Hindi ko ginagawa yun kasi siyempre wala nga akong maasahan sa Manila. Gusto ko na paglipat ko, may trabaho na ako. Hindi yung magre-resign ako nun. Paano kung hindi ako tanggapin nun? Hindi nga naman ako. Wala akong pangkain sa Manila. So, ang ginagawa ko, kailangan, alam kong tanggap muna ako dun sa kabilang agency, tsaka ako magre-resign dito. Ganon ginagawa ko. So, magsisimula na ako rito, resign na ako doon. So, effective na, siguro magdidistansya lang ng 3 araw, may duty na ako agad dito. So, mayroon naman mga agency ganon, hindi mahigpit. Sasabihin na lang, ipalo mo na lang yung clearance mo sa agency mo as a resign ka sa agency nila. Kasi kinakasuhan din sila eh. So, guys, maliwanag ba guys o malabo? Kung malabo guys, dislike. Pero kung naliliwanagan naman kayo, sana mabigyan nyo ng like. At yung mga bagong dalaw, pindot nyo ng subscribe button dyan. At notification bell natin. See you sa next video guys. Bye-bye!